Sabi nila, ang buhay daw ay sadyang maiksi lamang. Kaya naman dapat gawin mo itong makabuluhan sa pamamagitan ng pagpili ng tamang direksyon. Pero paano nga ba mabubuo ang tamang direksyon? Mabubuo ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pangarap sa buhay. Pangarap na mabubuo mula sa mga inspirasyon at motibasyon na galing sa mga taong nakapaligid sa iyo at mga taong naniniwala sa iyo. Pero paano kung naiguhitan ng tadhana ang magiging daan mo? May kakayahan ka pa bang baguhin ito? Yun ang sabi nila. Pero naniniwala ako na kung sa pagpupursige at patuloy mong pakikibaka sa buhay, hindi magiging bulag ang Diyos na may bigay sa iyo ang karapat-dapat at hinahangat mong direksyon sa maiksi mong buhay. Magandang umaga nga pala, Manong Poldo. Napapansin niyo po ba yung batang madalas mabati sa akin bago pumasok sa loob? Oo, si Gio. Napapansin ko. Napakagalang at palabating bata. Oo nga po eh. Ilang araw ko na po at ang hindi nakikita. Grade 7 yun, si Gio. Ay, naglala ko lang pa siya nun eh. Hayaan mo. Tatanong na teacher niya. Sige po. Na paano kaya yun? Sige po, Manong Poldo. Salamat. Tao po. Tao po. Tao po. Ano po ang kailangan nila? Ninong! Oh, Gina, ikaw na pala yan? Opo, Ninong. Napadalaw po kayo. Oo. Hinahanap kasi akong bata. Dito ako tinuro ng guard na address. Pasok po muna kayo, Ninong. Sir? Ikaw pala yan, Gio? Yung inaanak ko? Opo, Ninong. Ay, naku. Pasensya talaga, hindi kita nakilala agad. Ang tagal natin kasi hindi nagkita. Bumalik na pala kayo dito sa bayan? Opo, Ninong. Bumalik kami kasi pinaalis kami sa dati namin lupa. Naibenta kasi ni tatay. Ah, ganun ba? Nasaan ang nanay Gemma at ang tatay Emil mo? Si nanay po, naglako po ng gulay sa palengke. Si tatay din po, dinig ko pumunta kila Mang Tano po. Bakit hindi nga pala kayo nakapasok ngayon? Eh kasi, Ninong, si Gio nilalagnat. Kailangan kong bantayan. Oh, Gio, pasensya ka na talaga ah. Hindi kita nakilala agad. Unlit mo pa kasi nung nandito pa kayo nakatira. Kilala mo pala ako? Pasensya ka na, Ninong. Ha, hindi ako lumalapit kayo kasi si ate. Uy! Gio! Totoo naman ah. Ayaw kasi ni ate na malaman ng mga kaklase niya na ninong ko kayo at ninang niya si Ninang Tanya na advisor niya. Oh, bakit naman? Tumigil ka nga, Gio! Baka daw po kasi mabuli siya na Teacher Pit. Ay, nako. Bakit? May bumubuli ba sa'yo sa school? Wala naman po, Ninong. Iwas lang. Ikaw talaga. Ika nga. Ang taas ng lagnat mo ah. Ilang araw na yan? 3 araw na po, Ninong. Ah, kaya naman pala.
Nakainom na ba siya ng gamot? Napunasan ko na po ng balimbing, pero hindi ata humuhupa. Ah, ganun ba? Siguro dapat uminom na siya ng... Oh, Rico! Ikaw na ba yan? Uy, Jima, kamusta? Ito, ganun pa din. Teka, papainumin ko muna ng gamot si Gio. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nay, huwag na po, magaling na po ko. Kasi nakita ko po si Ninong Idol. Ay, sus na batang to. 3 araw na pala itong lagnat niya. Oo nga. Ngayon lang ako nakaluwag-luwag. Alas ilang araw kasi akong walang kita. Ngayon ko nga lang naisingit ang pambili ng gamot. Eh, ikaw, kamusta ka na? Mabuti naman. Sa susunod, Gemma, pag ganito lang naman, pag sabi kay Emil, pwede naman siya lumapit sa akin. Ay, naku pare. Nahihiya na yun sa'yo. Alas kasi lahat. Ako, Gemma, huwag kayo mahiya. Halos mga anak na nga rin ang turi ko sa mga anak nyo. Alam mo namang kasihan din sila ni Tanya. Nalungkot nga yun, bakit lumipat kayo noon? Kamusta na pala siya? Wala pa ba talaga? Ay, nako. Pag gusto na ibigay ng Diyos, darating at darating naman yun, Maring Gemma. Alam mo ba tan si Gio, madalas akong pansinin sa school. Akala ko naman, isang ordinaryong bata na talagang palabate. Palabati naman talaga yan si Gio, Ninong. Matagal na yung sumasarulo sa inyo. Hindi ko pa sinasabi na ninong niyo po kayo. Ah, talaga ba? Aba, nakakatuwang bata naman pala ito. Ganyan talaga yan. Alam mo na kung saan nagmana. Nasan pala si Emil? Mamaya pa yun uuwi. O siya, sige, hindi na ako tatagal. Pag sabi kay Emil, bumisita ako ha. At sa Lunes, dapat papasok ka na ha. Opo, Ninong Idol. Emil. Huwag mo nang pag-isipan yan. At tanggapin mo na. Alam ko namang di ka makatanggi. Isipin mo na lang kung anong magagandang makukuha mo sa organisasyon, pare. Alam mo namang... Ikaw pa ba? Alam ko namang gaano kataas ang pangarap mo, Emil. Isipin mo lang pamilya mo. Oo nga pare. Si Gio ko. May sakit yun. Hindi ko mabilan ng gamot. Sakit sa loob ko. Tatrabaho ka po maghapon sa pamamasada mo. May naiipon ka ba? Wala nga pare. Minsan, tama lang pang gasolina. Benta ng motor sa may-ari. May isang ulam lang sa isang kainan ang kaya kong bilhin. Kita mo na? Iisip ka pa ba? Highly recommended kita kay Bossing. Pero pare, ngayon ko lang ito gagawin. Kung hindi lang kami naghihirap. Hay nako. Basta, mamayang gabi. Meron kaming lakad. Subukan mo muna. Kumbaga, practice. Paano? Okay ba? O sige, ikaw na mamuno. Kailangan bang ako talaga pare? Oo naman. Tandaan mo pinangako mo kay Bossing kanina, pare. Boys! Dala na namin ang kailangan nyo. Madalain na lang natin ang palitan. Oo, sige! 5 yapak, sabay kabilaan! 5! 4! 3! 2! Tahan ang kamay! Presto! Putik, bakit? Sige! Tigil! Kung hindi ka titigil, sabog ang ulo mo! Harap! Emil?
Ikaw ay may karapatang magsawalang kibo o manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Naunawa ano ba ito? Ano ba, Rico? Ang bagal-bagal mo! Sandali lang! Ang bilis mo naman kasing tumakbo! Bilisan mo! Init naman dito. Wala ka atang kain eh. Naligpit mo na ba yung karabaw mo? Baka masunog yun. Abay, ang arte na ng kaibigan ko ah. Huwag kang mag-alala. Makapalang balat nun. Sige ka. Mapapagalitan ka naman ng tatay mo. Hindi yan. Huwag kang mag-alala. Ay, nako. Kailan ba ako makakari sa buhay na ganito? Alam mo pare, pangarap ko talaga maging doktor. Wow, doktor? Talaga? Aba, syempre. Kapag naging doktor ako, kadami ang pera ko. Tsaka, libre ka pa sa ospital ko, pare. Eh, ikaw, ano gusto mo maging? Ewan ko nga eh. Wala pa akong maisip. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Bagay sa'yo maging pulis. Paano mo nasabi? Eh, nung isang araw, di ba, pinagtanggol mo si Tanya dun sa mga nambubuli sa kanya? Ganon? Aba, syempre. Ikaw si Rico Magtanggol, ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Pwede. Pero pare, pinagtanggol mo ba talaga siya dahil ikaw ang tagapagtanggol o sadyang may gusto ka lang tong kay Tanya? Ah, ganon? Takbo, mga lipikod! Ay, yung bata ka? Saan ka naman galing? Ay, sorry po. Nakawala po kasi yung... Puro ka dahilan! Ay, pasensya Yung na pinilit po. nating palay, hindi mo pa niligpit! Pasensya na po, tay. Halika nga dito nang tumanda! Ay, wag po! Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo at napasok ka sa ganitong gawain ni Mil. Pero alam mo bang pwede ka mapawalang sala kung ititember mo sa amin kung sino ang leader ng inyong grupo? Malaking grupo ang napasok mo, Emil. Magiging asset ka namin pag nagkataon. Sa palagay mo ba ganun na kadali yun? Na agad-agad ay kakanta ko para sa ikakatuwa nyo? Huwag ka matakot, Emil. Matatakot? Sa palagay mo ba sa nangyari ito sa akin, may takot pa ako mamatay? Wala na, Rico. Ang kinakatakot ko, ang pwedeng magawa ng grupo sa pamilya ko. Alam ko na kapag kumanta ko, mapapahamak sila. At yun ang pinakahuling gagawin ko. Kaya mo lang naisip yun? Sa unang akbang ko lang para pumayag ka sa ginagawa ng grupo na yan, ay sinama mo na pati ang pamilya mo sa hukay, Emil. Wala kang alam sa pinagdaanan ko para husgahan ako. Oo, wala akong alam sa pinagdaanan mo. Pero naniwala ako na kahit ano pang pagdaanan mo, hindi sumagi sa isip ko na pipiliin mo ang gumawa ng masama. Hindi ka ganyan mag-isip, Emil. Ikaw nga ang unang tao na naniwala na may mabuti ako magagawa. Ikaw ang pinakauna-unahang tao na naniwala sa akin na may mararating ako, na may kakayahan ako na palagi piliin kung ano ang tama.
Hoy bata! Anong ginagawa mo dito? Diyos ko po, buti at dumating kayo. Nasaan ba ang mga magulang mo? Bakit ka nandito? Sir, may bata dito. Hinahanap ko po kasi ang kapatid ko. Pumunta daw siya sa estasyon ng pulis para bisitahin si tatay. Pero, naliligaw po yata ako. Ay nako, halika. Sihati ka ng pauwi. Hoy, Gio! Ba't ngayon ka lang? Di ba sabi ko sa'yo, hakutin mo yung mga palay pagdating ng hapon? Pasensya na po, Tito Ivan. Pumunta po kasi ako kay tatay. Huwag ka nang magbigay ng rason. At ayoko nang marinig na bumibisita ka dyan sa tatay mong kriminal. Halika nga dito na magtanda ka. Tito Ivan, tanda mo! Aray ko mo, aray ko po! Tanda mo! Aray ko mo, aray ko po! Tama na yan, Ivan. Ay, sir. Pasensya na, sir. Alam mo namang dinidisiplina ko lang itong pamangkin ko. Ayoko kasing magiging dagdag na sa mga salot sa malipunan. Sabing tama na yan eh. Lasing ka, Ivan. Baka mapano ang bata. Ganun ba? Hingi ka ba? Ano ba yan, Rico? Hinuli mo na nga ang asawa ko! Huwag mo ko sabihin, isusunod ng kapatid ko! Kaya naman pala. Wala pang anak tong lokong ko. Di baka kasi maging isang konsentidor na tatay. Kahit ano pang sabihin mo, hindi kita mapatulan. At di ako makapaniwalang hahayaan mo to, Gemma. At bakit ka ba nakikialam? Baka gusto mong basahan kita ng batas para sa proteksyon ng mga kabataan at nang matauhan ka. Sisiguraduhin kung hindi mo ulit kay Gio yung nangyari kay Emil. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong tanongin ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Mali ba ang paraan ng papalaki namin ni Emil sa mga anak namin? Bakit siya nagkakaganito? Nay! Tama na po! Nagkamali po si tatay! Huwag niyo pong parasahan ang sarili niyo! Tama si Gina, Gemma. Tao rito. Hindi mo na po na nalilipan na ako sa sarili ko. Congratulations, Sergeant Magdanggol. Karapat dapat kang tularan.
pong ipapangalan niyo sa kanya? Alam mo, Gio, napag-usapan na namin yan ng ninang mo. Pero ipagpapaalam muna namin sa'yo kung papayag ka. Ano po? Bakit naman? Balak sana namin ipangalan sa kanya Emil. Talaga po? Oo, Gio. O ano, payag ka ba? Opo, syempre. Alam mo, Ninong, paglaki ko, gusto ko maging pulis. Bakit naman? Kasi gusto ko po maging katulad niyo. Aba, idol mo talaga si Ninong. Pero dapat mayroon kang mas magandang motibasyon sa pangarap mong yan, Gio. Syempre, Ninong. Gusto ko maging katulad niyong isang pulis na nagtatanggol sa mga naaapi. Ayun! Eh si Bebe Emil po, ano pong gusto niyong maging para sa kanya? Kahit ano, Gio. Basta, gusto niya. Ang importante lang naman kung ano mang gusto niyang maging, may maganda at tamang rason kung ba't niya gugustuhin yun. Kung magiging doktor po. Pwede. Gio! Mare! Halina kayo, mag-aalay tayo ng panalangin kay Emil.